Kaayong udto guys. So good noon sa lahat. So maniudto tayo guys. Kain tayo ng tanghalian. Kasi alas 12 na. So ako na lang ang hindi nakakain kasi busy ang tindera. Sandok muna tayo ng kanin guys. So ang busy. So pagkatapos ko nag-washing, hindi pa rin tapos pero malapit na. So kain muna tayo. Ano ko ditong piniritong paksiw, pansit canton, kanin, toyo na may kalamansi. Toyo na may kalamansi. Tsaka itong mangga, hatiin natin to guys. Kasi baka mabulok na naman. So sayang. Ito yung panghimagas natin guys. Sana yung kutsilyo. So, tingnan nyo guys. Yung hugasin ko, pagkatapos magluto, hugasin na naman. Hindi pa nga tayo matapos-tapos maglaba. Meron na namang naghihintay na trabaho. Pero kumain muna tayo guys, no? Para maging malakas tayo. Joke. Kain muna tayo guys. Normal lang yung trabaho na yan. Madali lang yan. Kain tayo. Ang tamis to guys. So, ano na lang dito sa amin. 120 per kilo. So, medyo mahal pa rin. Lalo na, malapit na ang Pasko. Mamahal pa rin ito. So, kain na tayo guys. Kain tayo. Maniod to ta sa Bisaya. Maniod to. Yung paniod to guys, in Tagalog, tanghalian. Sa Bisaya, paniod to. So, hi sa mga Tagalog dyan. At syempre, hindi makakaintindi ng Bisaya. So, kaming mga Bisaya, makakaintindi kami ng Tagalog kasi meron kaming subject na, you know, alam mo na, Pilipino. So, kain po tayo guys. Sarap ng kanin. Magkamay lang ko guys eh. Magkinamot ba in Bisaya? Magkamay. Magkinamot in Bisaya. Kain tayo. Yung mga anak ko, inuna ko talaga sila pakainin. Kailang tayo guys. Kasi naka-adjust na tayo. Pero yung anak natin, unahin natin. Thank you Lord. Ulam kong pinirito. Ang sarap ito, anuhan, lauyan ba yung sinabaw na may gulay. Yung lauyon dito, iwan ko ba sa Tagalog, ano yung Tagalog ng lauy? Sarap. Lalo na isaw-saw sa limon. So yun na may limon. Ako nasanay na talaga ako guys na ako talaga ang gumagawa sa bahay. Kasi hands-on lang ako sa mga anak ko. Noon nagkaroon ako ng kasambahay pero ano lang namin yun. Auntie. So for 1 month lang siya. Tapos mas kinakailangan ng katulong yung kapatid ko. Kaya pinaubaya ko na lang sa kanya. Kasi okay lang naman ako kasi yung since birth talaga sa mga anak ko, ako yung naging hands-on. So hanggang ngayon yung kasambahay ko andun pa rin sa sa kapatid ko.
Kasi ano naman siya, tatrabaho siya sa bangko. So ako ever since talaga na ano talaga ako full-time wife. So ako yung ano talaga sa bahay at sa mga anak ko. Okay lang sa akin. Kaya hindi na malaki, since malaki na mga anak ko, no need na yung ano, tulong. So, maganda din naman na may katulong, pero kung kaya mo naman, ba't ka pa kukuha? Nakaya ko nga mga guys na ano, bagong anak ako, walang katulong. Ngayon pa na malaki na yung mga anak ko. Pero kailangan nga kuha ka ng katulong. Dapat responsable ka din sa katulong mo. Kasi kawawa naman. Diba? Maraming mga amo na hindi maganda sa kanilang katulong. Pero ako talaga guys, inaano ko yung ano natin, policy ng Pilipinas, kasi noon nagtatrabaho din akong abroad, OFW. Marami akong naranasan sa 3 taong nag-OFW ako sa ibang bansa. Lahat ng abuse. Hindi na yun kasama yung ano yung rape. Hindi, verbal abuse at saka physical abuse. Naranasan ko yun. Sa awa ng Diyos, nakasurvive naman ako, nakauwi ako ng buhay sa Pilipinas. At God, andito talaga sa akin yung Panginoon. Mag-ano lang tayo sa kapwa. Tapos manalig lang tayo sa Diyos. Harap guys. Harap kumain ng rice, pero mas marami yung rice sa akin pag busog na ako. Hindi rin kasi maganda yung ma-over ka sa rice. Kasi isa din ito sa sanhi na maging diabetic ang tao pag sobra sa rice. Ramihan ko na lang ng ulam. Yep. Kain na rin tayo ng prutas. So, sa next sa video guys, mamarites ko sa iyo nung buhay ko nung nag-OFW ako. Kaya, salot talaga ako sa OFW. Sa mga nag-OFW na iniisip lang yung kapakanan ng pamilya nila, hindi yung nambababae ng anong ginagawa nila sa ibang bansa. Kasi marami pa rin OFW na yung pamilya nila inaano nila sa ibang babae, ganun. Imbes mag-OFW ka, nag-additional ka ng ibang pamilya.
Ako single ako noon. So nasa late ano pa ako doon. Mga 20s ata umalis na ako ng Pilipinas. Maraming sakripisyo ang ginawa ko para sa parents ko, sa pamilya. Wala pa akong pamilya nun. Mama at papa ko lang. Naikwento ko sa iyo next video. Kasi ayoko muna umiyak ngayon. Charot. Sinakripisyo ko yung pag-aaral ko. So, tapos na ko guys. See you in my next vlog. So, ikukwento ko sa inyo ang buhay ko nung nag-OFW ako. So, please subscribe my channel, share, and like. So, thank you for watching. Bye!